Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday night mga lodi. Medyo matindi ang ating mga news ngayon. Grabe. Ang reason kung bakit nag-drop yung ating market, no? At syempre yung XRP nag-drop. Mga lods, no? So titignan natin kung ano yung mga news kung bakit nagkaganon. Mga idol, no? So punta muna tayo sa ating crypto bubble. Sa day natin medyo pulahan to pero ngayong hours medyo nakaka-recover na, no? Pati yung XRP, parang nakaka-recover na siya. Kasi tinagos niya yung support niya ngayon na parang binasag niya ulit. Yung dating support na naging resistance, packet na ulit siya doon sa part na yon, no, mga idol, no? So ito naman, kasi kaninang 8:30, no? Nagkaroon tayo ng core retail sales. So negative yung nangyari. Makakaapekto kaya to sa mga magiging desisyon, no? Lalo na yung mga nangyayari ngayon, no? Makakaapekto kaya sa magiging desisyon ni Fed Chairman Jerome Powell sa kanyang FOMC meeting sa Thursday ng madaling araw. Grabe yan. Ayun yung pinaka-kaabang-abang nating na news na matindi ngayong linggo. Di ba? So, unahin na natin tong news na to mga idol. So, follow up tayo sa nangyayari sa ating iba't ibang bansa. No? So, yung India na to mismo, no? Pinapaalis na nila yung kanilang mga citizens sa Iran, no? Sabi niya rito, India wants its citizens to leave Iran immediately, no? Kasi syempre, baka madamay nga naman. Ang tunog kasi nila medyo lalala na, no? Yung lalala daw ng matindi yung labanan dun. Ganun din yung China. Pero yung China naman, pinapaalis nila naman sa Israel, no? So, China calls on its citizen to leave Israel. Buy land routes to Jordan as soon as possible, no? So, syempre, sila yung mga nasa taas, tulad ng mga presidente, sila yung mga nakakaalam niyan. May timbrihan yan. Oy, pre, mukhang lalala na dito. Yung mga citizen mo, paalisin mo na. 'Di ba? Baka mahirapan na kayo makalis kung sakali, 'di ba? Ganun. So ito nga yung China Bayaland So biyahe lang 'to, mga idol, no? Kumbaga dadaan sila sa Jordan. Etong India malamang hindi natin alam kung sa himpapawid 'to. Kaya lang kasi ngayon parang delikado, no? Mag-airplane sa kanila, delicate. Baka matamaan, mga lodi, no? So, ayan lang yung ano natin ngayon dito Check nga natin yung BRICS kung may bago sila sa BRICS. So, ito. 9 minutes ago. Huge fire and explosion in Haifa, Israel. Ayan, mukhang gumanti na yung Iran, no? US intelligence finds that Iran was year away from producing a nuclear weapon, contradicting Israeli intelligence that claimed they were days away. So medyo matagal pa raw pala sila, bayabas lang daw yung Iran. North Korea to send 6,000 soldiers and combat engineers to help rebuild hit areas in Russia, sabi. So si Kim Jong-un, no, nagpapapansin, no, gusto niyan sumali. Sali ako, ayaw siya isali. Mga idol ito naman ito, medyo mabigat to, no. President Trump says, I have not reached out to Iran for peace talk in any ways, shape or form. No? So, hindi niya kinakausap yung mga leader ng Iran na makipag-ayos or something. Wala na siyang sinasabing ganun. Ayun yung parang punto niya dito, mga idol. Ano to? Nabog, ayan. So, ito yung China, ay yung Russia, mga idol, Russia Security Council Chief Sergei Shoigu arrives in North Korea. Nako, mukhang itong magkadugtong itong news na to dito sa news na to. Nako, sasali na makikisali yung North Korea. So punta muna tayo sa crypto news. Mga idol, ito sariwang-sariwa, 8:55 PM. Hackers exploited Metapool smart contracts and managed to steal 9,700 MP Ethereum worth approximately $27 million, mga idol, no? So grabe.
Nahack yung Meta, mga idol. Oh, nanakawan sila ng $27 million na halaga. Mga lodi, grabe, no? Ganun-ganun lang, oh. So, ito naman. Ito yung mainit na news ngayon sa XRP. Ito talaga yung pinaka-news natin, eh. No? Na yung Ripple versus SEC na case, no? The SEC and Ripple have filed a status report with the Second Circuit and are asking to keep a pause on the appeals while waiting on a decision from District Court. So, ano to mga lodi, no? Ang pinaka deadline is August 15, 60 days, no? August 15, 2025. So may ito nga si Brett sabi dito. False alarm, pump yesterday, no? False daw alarm itong pump na to. False alarm daw yan, mga idol. XRP breakout will be in August. Sabi niya, cancel daw yung pump. Di ba? Pero ito talaga yon mga lods. So ito kasi mga nag-aalala dyan, parang biglang nawala ng pag-asa. Pero do your own research pa rin, no? Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP. I'm not a financial advisor. Nagbabasa lang tayo ng mga news dito, no? Tungkol sa mga coins, mga lods, no? Hindi natin wag nyo akong bagbasihan para bumili, magbenta o mag-hold ng coins, mga lodi, no? Do your own research, sabi nga nila, no? Ito yung kay Vincent Bancode. Sabi niya rito, latest request by party. So, dalawa kasi yung nag-request na pagkasunduan nila yan, mga lods, no? This doesn't mean delayed until August, no? Ayun yung ibig sabihin yan. Hindi, kumbaga, ayun lang yung deadline. Pero anytime, kahit bukas, pwede, no? Delayed until August. It just means the appeal is out on pause, as they had a commitment to progress appeal, which they obviously don't want to do. This gives them time to file correctly with the two courts, sabi, no? AKA bullish. It still strongly support that the fact that the case is over, not financial advice. So sa nangyayaring ganito, mga idol, parang sinasabi na rin dito na ayun nga, strongly supports that the fact that the case is over na. No, so syempre yun mga idol, no? Sabi dito ni VJ, do you know when Judge Torres will give the final decision? Sabi ni Vincent Bancode, no one knows, brother. Anytime from now to 3 months plus. Ayun nga, kumbaga anytime from now, pwede nga bukas, pwedeng mamaya, or sa August 15, no? Ganun yun, kumbaga hanggang August 15 lang yung deadline. One thing is for sure, we are XRP holders have certainly achieved Zen level patience. So ayun, mga idol na. Pero kayo, kung siyempre, kung naiinis na kayo, tagal-tagal, kayong bahala, mga lods, bilhin nila kayo iba. Ganun lang naman yun, mga idol, no? Nangyayari talaga yan. Isang way din yan para ma-shake out yung mga weak hands, mga idol, no? Ganun. Sabi nga dito ni Egrag Crypto, what a nasty candle, sabi, no? Just as XRP was breaking out, timing couldn't be more ironic. The second Ripple filed joint status report with the Second Circuit Court, requesting to pause appeals while waiting for the District Court to decide on a pending motion for an indicative ruling. And then, bam! Sabi niya, the decision is postponed until August. Ayan. The move gives more time for major institution and big players to potentially step in while the price is around $2. Patience is the key, and adapting to this legal twist is part of the game, no? Ayun talaga yun, mga lods, no? Stay steady and strong, together we rise, sabi ni Idol. So, goods na goods yung sinabi niya dyan, mga lodi, no? So, nabasag kasi ito yun, no? 2.3. Ito yung pala yung sinabi niya nung una, no? Ito yun, no? Pwedeng bumasag. Ngayon, bumasag na nga. Ayan. Diba? Kaya lang, sakto yung timing ng announcement ng SEC and Ripple. Ayun, natak siya pababa. Inatak siya pababa, mga idol.
So ito, Vietnam passes law officially recognizing crypto assets, no? So kasama yung crypto diyan, ay yung XRP diyan, mga idol. At syempre iba pang crypto, hindi lang XRP. At syempre kasama rin yung Bitcoin, di ba? So adoption sa mga iba't ibang bansa, and then goods na goods yan sa ating crypto, no? Ito naman, bago din to mga idol, no? Alchemy, sabi dito, we are proud to partner with Ripple to power fiat on ramps for RLUSD. It's fully backed, compliant stablecoin, now available through your favorite local payments methods, no? And Alchemy Pay makes it accessible to 173 countries. Oh, compliance, trust, liquidity, all delivered. So another partnership na naman po sa sa Ripple, mga lods, no? Talagang hindi humihinto mga idol, no? Kung tatanungin ko nga kay Grok kung ilan na yung partner ng ng Ripple, pwedeng tanungin yan pero wag na muna ngayon, no? Mga company na partner nila at mga bangko na partner nila. So pwede nating i-research yan. Ngayon, kung kayo, pwede nyo ring i-research yan. 'Di ba, mga idol? Kung kasi ganun talaga yun Once na meron kayong mga bibilin o may gusto kayong mga coins, mga lods na natitripan nyo o iniisip nyo na ito, baka mag-pump to, ganyan. Aralin nyo bago nyo lagyan ng asset, no? So, pwede nyo i-search kay Grok sa YouTube, marami ng mga content creator yan. Pero, payo lang, no? Huwag kayo masyadong umasa mga content creator kasi research nila yun At merong silang bias pagdating sa ganun. Halimbawa, binayaran sila para i-promote yung coins na yon. Pwedeng totoo yung sinasabi nila pero ini-exaggerate nila, 'di ba? Para talagang mahatak kang bumili ng coins na yon. So mas maganda siguro kung napanood mo yung content creator na yon, gawa ka rin ng sarili mong research para makita mo, oy, OA naman pala yung na yon. Yung content creator na yun, di naman pala ganito, ganyan naman pala, o 'di ba? Kayo makakaalam mismo sa sarili niyo, mga idol, no? So ito naman. Kasi ito good news to, no? Kasi XRP whales are breaking records, mga idol, no? So kung titingnan nyo, sentiment data shows over 2,700 wallets now hold at least 1 million XRP each. First time ever in its 12-year history, mga idol. 'Di ba? Kumbaga dati walang onti lang yung may mga XRP na umaabot ng 1 million na may hawak sa isang wallet, 'di ba? Pero tanggapin na natin, mga lods, no? Pwede kasing mga company din to, pwede ring isang company tas meron silang kunyari 100 wallet, 'di ba? Hindi mo masabing dahil 2,700 wallets 2,700 tao din 'yan. Pwedeng yung iba diyan nagdodoble lang sila ng wallet, 'di ba? Parang ganoon. Pero overall, wallet kasi yung binabasihan dito. So in 12 years plus, ngayon lang nangyari na dumami, no, yung wallet na may hawak ng 1 million XRP, mga lodi, no. Active address are booming on XRP Ledger, up to 295k per day from 35 to 40k, no. Grabe yun, ang laki ng inangat. XRP isn't sleeping, it's loading, sabi dito, mga idol, no. So goods na goods yan. Breaking records, mga idol, no. So para sa akin, magandang news yan sa mga XRP. At eto naman, no, sabi dito, if XRP is the neutral bridge for all sovereign currencies, stable coins, and tokenized assets, then it's not just facilitating payments, it's capturing value at every level pala. From smart contracts to tokenized treasuries and digitalized assets, XRP becomes the access point to everything in between. Cross-border payments alone represent hundreds of trillions in volume. But that's just one piece. The real shift is in global liquidity and settlement, where value is unlocked, not just moved. Sabi, no, ina-unlock niya, hindi niya lang ginagalaw. That's where XRP was designed to scale without limit. Don't you get it? Its price was engineered for infinity. While you technically become the gatekeeper to this new digital economy, everything else follows for fades away once regulation hits. You either see it now or risk
being left behind when this change become mainstream. So, etong mga idol, itong regulation, isa to sa mga kailangang mangyari ngayong taon, no? At ito isa to sa mga inaabangan kasi kumbaga masasala yan eh. No, pag lumabas yung law, masasala lahat ng mga coins. Kumbaga, kung sino lang yung mga matitirang matibay at maganda at may silbi talaga at yung talagang kumbaga low risk, 'di ba? Pero may utility, no? Doon mo makikita yung mga coins na yan. Doon sinasabi yung sinasabi nila Brad Garlinghouse na 99% ng mga coins is going to zero, will be going to zero pag lumabas yung law. So mapipili mo lang talaga mga idol. So ayun yung mga dapat nating hanapin mga lods, no? So ito, check lang, tingnan ko lang kung meron mga bagong news kay George, no? Senator Hagerty passing stablecoin legislation will be propel Americans payment system into the 21st century. 21st century pala, sorry. Parehas lang, nabasa na natin, no? So grabe. So punta na muna tayo sa ating mga comment, mga idol, no? So bago tayo nga pala, no, sa mga wala pang crypto exchange diyan, check niyo yung link natin diyan sa description, mga idol. Check niyo yung link diyan sa description. So ito na. Basa na tayo ng ating mga comment, mga idol, no? Si Kevin D. Guzman, sabi niya rito, dami pa rin umaasa na magkakabulran pa. Halos lahat ng altcoin 70 to 80% di pa rin nakaka-recover. Di pa rin nakaka-recovery. Tanggapin na lang ninyo na lang bear market na. Kung bull run yan, dapat nagpa-pump na yan. Quarter 1 pa lang, sabi niya, no? So, di mag-short ka na. Ganun lang yun, mga lodi, no? Ganun nyo. Kung paniwala mong bear market na, benta mo naman. Dapat yung bear market na pala, dapat bumibili ka ngayon. Di ba? Ganun yun eh. O kaya nagtitrade ka ng short. Di ba? Kasi bear market eh. Si Tepa J Cryptic Music, XRP down in the man, sabi niya. No nga eh. Si share ko lang, Max Payne waving. Para sa akin, goods na inusog ng August para makapagbodega pa tayo mga retailer. Sabi ni 62888, no? Ako, goods daw. Sabi ko nga sa inyo, alam niyo na yan, ulit-ulit ko na lang lagi. No, hangga't hindi pa bare months, bodega lang gusto ko. So, mas gusto ko mas mababa ang presyo, mga idol. Maganda sana balikan ni XRP yung $2, mga idol. Ano balita sa Pi kaya? Panalo na OKC. Kanina may pang bodega na. Mukhang may pusta si Siggy Stardust, Check nga natin yung Pi. Nako, 0.5 idol. Grabe yung drop ng Pi dito. Taragis yan. Kung nakaposisyon ka dyan, hindi mo alam kung aabutin pa to. Mukhang ito na yung pinakamababa niya. No? Grabe yan, no? Si Pani and Cute Video. Na-delay again hanggang August 15, no? Baka abutin pa ng next year. Hindi natin alam yan, mga idol, eh. Kung, basta ayun yung sa akin, no? Yung news ko dun sa kanina. Si Hello, shoutout sa iyo. Si Hero's Journey. Mas mahalaga sa Pinas yung political drama, idol. O nga eh. Wala talaga dito. Lamasahan dito. Sa atin. Nakakalungkot lang eh. No? Boss, paturo ako. May laman wallet ko. Binance wallet. SRM. Di ko ma-convert sa yung SRM ko to Ethereum, boss, gamit Sushi Swap. Ito yung CA ng token. Ba't ko yun i-click, idol? Ba't ko naman pupuntahan? Dami niyang tutorial sa YouTube, Lods. Pwede mo siya dun tignan. Si Bilo GWA. Same lang yan dati sa Iraq. May WMD daw, kaya nila pinatay si Saddam. Until na, wala pa rin nakitang WMD
Weapon, ano ba yan? Grabe ka, galit na galit ka. Relax ka lang, idol, no? Huwag kang magpag-stress. Wala namang, kahit ano pa mangyari dyan, hindi makakatulong sa buhay mo yan. Kaya huwag ka masyadong ma-stress sa balitaan eh. Chill, no? Ayan. Sana lang di mabutya yung DCA ko kay XRP Kuya Jeb. Maganda mag-invest sa on-chain. Sabi ni Idol. Sige, basta yung mga nasi-search nyo, mga Lodi. Goods na goods yan. Another delay na naman loads ang XRP August 15. Oo nga eh, sabi ni Kin Chang Sheng. Shoutout sa'yo, Idol ah. Never at never matatalo ang Israel, Idol. Nakasulat na yan. Never mabubura. Try nila bombahin ng Israel. Israel. Sabi ni Batokolani. Hindi natin alam yan, Idol, no? Yung mga dating mga malalakas na bansa, yung Roman nga, di ba? Roman Empire. Ang baga, undefeatable dati yun, untouchable eh. Biglang nawala, di ba? So, di natin alam. Mga lords. Pero sa tingin ko, ako talaga, hindi ako naniniwala mag-World War 3. Sila lang siguro. Limited lang sa kanila. Pero yung maraming bansa, ako, mukhang malabo na yun. Maraming hindi papayag. Lods, mas goods ba Shaman wallet para sa store? Wala kasi akong Shaman wallet, mga idol eh. Ako kasi mas gusto ko sa cold wallet. Ayun talaga. Pwede naman, idol. Kung goods ba sa Pinas yan? I mean, na-access ba siya sa Pilipinas? Di ko kasi alam eh. Kasi ako, nung alam ko itong Shaman wallet, naririnig ko niyan kila Vincent, naririnig ko nga yan eh. Kaya lang, meron kasi akong cold wallet, so doon ko na siya ini-store. Pero sabi nila, goods naman daw yan. Ikaw bahala, idol. Wala akong idea dyan eh. Kung nagagamit siya rito sa Pinas eh. Si Clabis, ayan. Shoutout sa'yo, idol. Naglolo ko YT kanina, hindi makapag-comment. North Korea na naman, nakikisaw-saw. Ayan. Kapag may lumipad na nuke, sunod-sunod na yan. Sa Pinas, politikahan pa inuuna habang yung mga OFW dun sa mga nag-aaway ng mga bansa, hindi pinapansin, mga stoy talaga. Baka magpadala ng Secret of SEAL Team 6 infiltration para pigilan yung mga leader na nagtatangkang mag-launch ng nuke, no? Parang sa mga movie ko napapanood yun, idol. Oh, dahil mong comment to. Ayun, shoutout sa'yo. Inggit Yugayami, kapag ginamitan ng Israel ng nuke ang Tehran, gagamitin ng Iran ang Scab missile. Nagpadala na din ng tulong ang China, dumating ng 2 military cargo planes sa Iran. Yung sa Pinas wala pa kialam kasi busy sa impeachment. Grabe, no? Napakababaw ng pinagkakabisihan ng mga politiko dito sa atin. Kumpara mo sa pinagkakabisihan ng mga politiko sa iba, no? Mga leader sa iba. Mga leader sa iba, grabe na yung kumbaga, problema na talaga ng bansa nila yung inaatupag dito sa atin. Walang kakwenta-kwenta. Si Juno Roblox TV. Wait daw ulit ng another cycle which is 4 years. Nako, totoo ba yan? Boss, tanong lang, kung magta-transfer po ba from BitGet to Cold Wallet po para sa pag-imbak? Paano naman po pag-withdraw from Cold Wallet? Kailangan po ba ng True BitGet din kung saan siya galing or pwede ibang exchange? Kahit ito, tama si Chris Cilindro dito, mga idol, no? Kahit saan, pwede basta tama network ad na gagamitin mo kung saan mo ililipat. Kahit saan, idol, pwedeng kahit saan crypto exchange, pwede mo siyang i-withdraw. Yun. Ayan, yun. No? Umaabuso ang Israel, nakahanap sila ng katapat ngayon, sabi ni EJ, no? So maraming no, hati kasi yung no. Yung opinion ng iba, yung iba galit sa Israel, yung iba kampi sa Israel, no? Bakit kaya, mga idol, no? Miausi, tuwing walang laman ang trade wallet ko, wala rin naman akong pakialam sa market dahil bodega lang, focus ko. Tama yan. Si Arnold, idol, ano ba marirecommend mo na cold wallet sa crypto bilis na user friendly? Ako kasi Trezor gamit ko eh. Idol, no? Sa akin Trezor. Mas naging pamilyar na ako sa Trezor kasi
Unang-unang cold wallet ko, Treasure 1. Doon ko nilagay yung mga Axie ko dati, mga idol eh. So ngayon, nung bumili ako ng Treasure Safe 5, kasi andun na yung mga coins na gusto ko. Sa Treasure 1 kasi limited eh, yung mga coins. So bumili ako ng yun, Safe 5. Si Jelina Santibanez, June 19 sa Thursday, birthday ni Jose Rizal. Nako, ano din yun, no? FOMC meeting. Ayan. Si Lisa Yonson, ayan, watching from Germany. Shoutout sa'yo, idol Always. Nakapagbodega pa ako ng XRP bago mag-pump. Time to sell na po ba? Mga Lodi, hindi ako hindi ako nagsasabi kung bibili, magbebenta dito. Wala akong signal, mga idol, no? Hindi ako ganoon eh. More on holdings kasi ako, no? Si Pete. Ayan, shoutout sa'yo. Si Jonathan Marigasa. USA nga may nuclear weapon. Ba't sila magbabawal gumamit ng nuclear kung sila mismo gumagamit nito? Saan nila ginamit, idol? Ang alam ko huling ginamitan nila is yung Japan nung World War II. Dahil nga nagkaroon na kasi ng nuclear, no? Marami ng bansa yung gumawa. Pero dahil sobrang delikado ng nuclear weapon, nag-usap-usap sila, nagkasundo yung mga bansa na bawal gumamit nun. Bawal siyang gamitin, no? Lalong-lalo na kung ibabato mo sa kalaban mo. Pwede yun. Pwede kasi, alam ko meron yung mga testingan silang mga lugar eh, di ba? Ganun. Pero yung ibabato mo sa kalaban mo, bawal. Di ba? Kasi nga masyadong malaki yung damage, no? Maraming tao yung namamatay. Siguro meron silang mga nuclear weapon, pero panggera na talaga yun. Kaya lang wala naman kasing gera eh. Ikaw ba? Gusto mo ba ng gera? Idol? Hindi lang naman sa mga tao rin. Kasi may napanood ako na dokumentary sa YouTube, mga idol. Yung mga nuclear ngayon, hindi lang yun pang war. Pwede rin yan. Halimbawa, ikaw, naniniwala ka ba na merong mga alien? Mga ganun, di ba? Merong mga hindi tayo nag-iisa sa kalawakan. So, pwede natin gamitin yung mga nuclear natin if ever na mapalaban tayo sa kanila. So, isa yun sa mga pwedeng gawin. Hindi mo siya, kumbaga, nag-usap-usap yung mga leaders na lalo na may mga nuclear weapon na bawal yung gamitin. Tapos, bawal na rin gumawa. No, alam ko may ganun eh. Bawal na rin gumawa ng nuclear. Kaya nga yung hinihinala nila na gumagawa ng nuclear weapon yung yung Iran or something, di ba, pinipigilan nila or hindi ko alam, wala, basta ganun lang eh. Limited lang din yung alam ko, mga idol eh. Boss idol, okay lang ba yung murang cold wallet para sa baguhan like me na konti pa lang hold ng XRP? Idol bago ka bumili ng cold wallet, tignan mo muna kung meron siyang available sa kanya yung XRP. Mamaya bumili ka ng murang cold wallet tas walang XRP dun, sayangin mo lang yung pera mo. Diba? Kasi ako sa Treasure 1 walang XRP dun eh. Tsaka yung ibang coins ko na iniipon wala dun. So, hindi yun yung binili ko. Mas binili ko yung Treasure Safe 5, mas maraming available na coins sa kanya. So, isa yun sa mga kailangan mong alalahanin pag bibili ka ng cold wallet, Idol Roderick. Si Juna Bendaño, shoutout sa'yo. Boss Jeblo, ito na yung sagot sa tanong mo, mga OFW sa Israel. Si Just Crypto. Sige, saan ako na i-click yan, Idol. Si Mac 21 Sports. Salamat lagi sa update, Boss Jeblo. OFW pa naman, misis ko nasa Qatar. Wag na sana lumala ang gulo. Tama, wag naman sana lumala. No? Kasi yung mga bayani natin na OFW, madadamay pa, no? Solid video naman. Ano update kay Rocket mo, Boss Jeb? Planning to get din pag pumaldo kay XRP. Pag umabot ng 7 digits, pinag-isipan ko kumuha ng BIOS o race. Pa-shout up kay Missy. Kasabay ko siya nanonood ng mga beats mo everyday. Masyado na madami nalalaman sa crypto kaya kailangan ng patahimikin. Si Mac James, no? Tinatanong mo ba ako? Kasi ako mas gusto ko BIOS eh. Si Dan. Kasi si Rocket ban eh.
Ano yun eh, Avanza yun eh. So, kaya ako binili yung Avanza kasi syempre for family pa, para nasasama ko yung mga airpot ko, yung mga binan ko pag umalis kami. Pero kung pang pamilya mo lang, kunyari solo sa family, kunyari 5-seater, maporma kasi yung race eh. 'Di ba? Maganda siya. Pero yung Vios kasi sa akin, para sa akin, kotse talaga eh, mga idol eh. Kasi pangarap ko talaga ng bata ako magkakotse. Kung ako tatanungin mo ha, di ba? So kaya pag nakaipon ako, bibili pa rin ng kotse. Yeah. Siyempre binili ko lang yung van kasi talagang ano rin eh. Tsaka mababa naman kasi parang lowered kasi yung Avanza eh. Kaya ang ganda rin gamitin eh, mga idol eh. Para ka lang din nakasedan kumpara mo sa mga ibang mga van, di ba? Mga malalaking van. So, pero goods naman mga idol. Okay naman si Rocket, no, na pahinga-pahinga lang muna siya. Noong nakaraan, ano siya eh, babad eh. Babad siya nung nakaraan hanggang nung Father's Day, babad yun eh. So ngayon, pahinga lang muna siya, mga idol, no? Si Rob Hall, ayan. Ako, naubusan na to ng lahi. Kuya J, ubusan na to ng lahi. Naku, huwag naman sana, idol. Si Shinobu, salamat lagi sa nagbabagang balita. Justin Mark, kanya-kanya muna till 2028 election. Baka sakali magbago na talaga. No, hindi na. Alam nyo, ako, sa ngayon, na-realize ko, wala talagang kwenta yung mga politika natin. Ewan ko ba? Bahala sila dyan. Ayoko na mag-comment dyan, mga idol. Marami akong comment dyan. Kaya lang, ayoko na kasi marami magagalit eh. Kasi dito sa Pilipinas, yung mga tao dito, panatiko eh. Panatiko ng mga politiko. Ako kahit kailan hindi ako naging panatiko ng politiko, mga idol. Kasi kahit pinagtatanggol mo pa yan, at the end of the day, walang pakialam sa'yo yan. Di ba? Mas gusto pa rin yun yung sarili niya. Diba? Mas maging panatiko ka ng Pilipinas na lang kaysa ng mga politiko. Di ba? Mas isipin mo na lang yung bansa. Ganun yung mga Pinoy na ngayon sa atin mga idol eh. Sa natin kailangan ng civil war. Wag naman. Grabe ka naman idol. Ninoy Taduran, shoutout sa iyo. Si John Robert. Grabe English ni Kuya Clovis. Galing. Galing boss. Oh, bandang hirap nga pagalitan yan. Kailangan English din eh. Los, gera na ang presyo ni... gera ang negosyo ni Trump, dyan siya kumikita. Siya nagsimula ng gera na yan. Sabi ni Marlon. Talaga ba? Paano mo nasabi? May ebidensya ka ba? Grabe ka, nagbibintang ka agad, idol ha. Mabigat yung binibintang mo kay Trump. Nabil Habi, salamat sa update nyo, Boss Jeblo, lalo na sa digmaan sa Israel at Iran. Sana napapanood din ito ng ibang kababayan natin na naiipit sa gera para update sin sila. Shoutout po. Ayan, Spill Habi, shoutout sa iyo, idol. Si Marmar, kulit. Walang aasahan ang mga OFW sa gobyerno ngayon, bossing, kasi puro pangungurakot ang pinagpaplanuhan nila. Kahapon, 4 AM dito sa Kuwait, idol, parang fireworks sa dami. Yung mga missiles na pinapalipad ng Iran, kitang-kita na parang napakalapit lang. O parang dumadaan sa impapawid niyan, mga idol, kitang-kita nyo. Grabe, no? Imagine may kita. Nakakatakot siguro yan. Imagine ko kung sakaling dito sa Pilipinas yan, paulanan tayo ng China. Taragis siya, wala. Ubus talaga tayo. Wala ka talaga magagawa, no? Si Dex Rins Channel, shoutout sa'yo. Si King Shangsheng, si Sherwin. Okay ba trust wallet to store XRP? Pwede rin naman, idol, no? Si Demon Cat, basta makialam US, walang nang intro-intro yan. Nukwar na. Hindi naman siguro, idol. Mahirap alam nyo ba, pag nagkaroon ng nuclear war, wala nang matitira sa mundo. Alam ng mga leader yan. So gusto ba nila mangyari yun na mamatay lahat ng tao? Kasi yung epekto niyan eh. Alam niyo ba yung epekto ng mga nuclear weapon? Kapag tapos ng sumabog, hindi pa yung hindi pa yung nag-stay doon. Mag-stay yun sa magkakaroon tayo. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko, napanood ko yun eh. Parang matatakpan ng mga usok, no, yung araw.
Mga idol, magkakaroon tayo ng nuclear something weather. Nalimutan ko na eh. Alalahanin ko, promise. Alalahanin ko yun. Tsaka ano yun, walang mabubuhay, maski mga halaman, mga idol, no? So, alam ng mga ano yun, alam ng mga leader yun, kaya hindi basta-basta pwedeng mangyari yan. Nagkabalita ka na ngayon. Yun eh. Dahil yung mga trending news ngayon eh. Alam nyo yung channel natin, Crypto News at Trending News, di ba? Boss Jeb, ask ko lang paano ang 2.3 pa rin ba ng XRP sa target date mo? Exit ka na ba o holding maabutan ng bear market? Siyempre hindi ako mag-exit. Plan A ko kasi medyo same lang ngayon. Share ko lang. Tama to si Dance Cortez. Di yan mag-TP. Ganun pa din yung presyo ng XRP hanggang bear months. Diba? Oo. Kasi mag-hold lang ako. Kasi kung ang mangyayari niyan ganito eh. Kung sakaling alam niyo ba kung ba't nandun yung aking target date? Kasi kasama yun sa 4-year cycle, no? Kumbaga, dun natatapos yung 4-year cycle. Kumbaga, dun pa rin ako sinusunod ko pa rin yung history. Ngayon, kung magkagulo-gulo man, at least alam ko na, oy, iba na pala ngayon. Kumbaga, hindi na nasunod yung 4-year cycle. So, dun na ako babase ngayon, doon ko na may isip, no? So, ang gagawin ko, mag-hold na lang ako. 'Di ba? So, once na mag-hold ako, syempre, imposible namang 'di ba? Hindi umangat 'yun, mga idol eh. Kumbaga yung sa akin na 'yun eh, hindi naman para sa akin 'yun, para sa mga anak ko 'yun, eh, mga idol eh. 'Di ba? Idol Jeblo, pwede pa malipat sa cold wallet yung XRP ko sa Gcrypto at CoinsPH? Thanks. Ayun ang hindi ko pa na-try. No? Pero sa tingin ko pwede 'yun. Kasi yung address lang naman talaga yung kailangan mong ano dun eh, ipasa-pasa, idol eh. No? Si LA Gaming, meron naman loads, may pakinaman ang gobyerno sa Pinas sa mga OFW. Doon kaso nangingialam na lang sila kapag critical ng mga Pinoy doon. Kasi may nabalita kagabi, kaso kung di pa nagkaroon ng video like yung isang pinatay doon, di pa pakikialaman ng pulpul na gobyerno. Kaya pag di pa nagtitrending, no? Alam nyo, ako, okay lang naman sa akin na may mga, okay, masaya pa nga ako pag may mga kumakampi pa sa gobyerno. Ibig sabihin kasi nun, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa yung mga Pinoy sa gobyerno. Pero kung ako tatanungin nyo, wala naman tayong magagawa. Hindi tayo sa Pilipinas eh. Kaya kailangan na lang nating dumiskarte ng sarili natin. No? Ganun lang yun. Si LA Gaming Official, no? Si Elino Makud, sabi niya, hindi na yan biro dahil pinalaya yung mga nakakulong. Wala nang batas sa Israel. Ganyan ang sign ng war. Wala na rin halaga pera nila dahil bumaba halaga ng pera nila. Kaya nga pag sumali pa ang Amerika, pag natalo, mangigibabaw ang Iran ang kanilang pera. Sa tingin mo tatalo yung US? Idol, yung kapangyarihan ng ito sabihin, kahit tignan nyo, i-search nyo yung military power ng Iran, military power ng US, napakalayo ng gap, mga idol. Yung advancement ng mga weapon ng US, napakalayo ng gap. Tahimik lang yan. Kumbaga, most powerful country nga yan eh. So sa tingin mo matatalo yan? Ang layo ng gap niyan, idol, siguro. Andito yung di ba? Ito yung level tumataas. Sabihin natin hanggang dito yung Iran. Yung US hanggang dito yan, sa taas. Ganun sila kalakas kumpara mo dito sa Iran. Mga Lodi. Ayun, kahit i-search mo sa YouTube, o kahit kay Grok, o kahit kay ChatGPT. Tingnan mo kung ano yung gap ng layo ng lakas ng military power nila, mga idol. Sayang daw tax ng OFW kaya ayaw pa uwi ng grabe, no? News balita. Ayan, Juan de la Cruz. Sana bumaba na hatol ni Judge Torres para makabili na ako ng Smash 115. Ano yun, idol? Di ko nagitsin na. Si Inocentes, JR Saliniel. May kinig na lang ako sa iyo ng news. Nakakapagod tignan yung taas baba. Baka mabaliw na tayo. Heto na. May tanong lang ako sa Trezor 3. Binili ko sa link mo. NP pala ay 0.2 XRP. How about yung 1,000
na ang rate ng XRP. Still 0.2 XRP pa rin ba ang gas fee? Hindi ang mahal, di ba? Alam ko hindi eh. Ay, kasi hindi ko, kasi nung nag-transfer ako, per transaction yung bayad, hindi per volume. Ayun yung nakita ko No, hindi siya per volume, per transaction. Kumbaga, kasi nung una, syempre nung bago lang ako, 'di ba? Hindi ko pa naman alam. So dalawa kami ni boss, inaano namin, in-experiment namin. Kumbaga, XRP ko noon, madami. So pasa lang ako ng konti, tinignan ko lang kung magkano yung gas fee. Nakalimutan ko na kung magkano idol Nakalimutan ko na basta mga nasa lang 'yun. 150 o 200 pesos doon ko parang kinuwenta eh. So una pagpasa ko siguro mga unang pinasa ko lang ata 100 XRP lang eh. Pagpasa ko ng 100 XRP, so ayun yung bayad. So pangalawang di nag-success. Pangalawang pasa namin, tinodo ko na lahat yun, yung XRP ko kasi tinesting lang namin eh. So, tinodo ko na yung lahat ng XRP. So, ganun pa rin yung bayad niya. Kung magkano yung bayad ko sa unang transaction, ganun pa rin yung bayad niya kahit sobrang layo nung gap nung presyo nung pinasa ko. So, ganun yun, no? Hindi ko alam kung ano yung tanong mo. Pero, kung magmahal man yung XRP, hindi ko sure. Kung alam ko kasi ganun din sa Doge eh. Nagpasa ako parang naglalaro lang din sa 150 to 200 yung bayad eh. Per transaction. Siguro hindi naman naabot ng mahal yung transaction nun, idol. Patrick, di kaya ng PH government na sustentuhan ang mga pangailangan ng mga OFWs. Tama naman yun. Tama siya, Lods, kasi sa oras na tumaas ang XRP, mahihirapan na ka magbenta ng crypto mo. Ano ba yung sinabi? Saan siya tama? Ano yung tinaanom doon? Ba't ka mahirapan? Once na magkaroon ng nuclear weapon ang mga Iranian na yan, gagamitin nila yan kahit kanino. Sira ulo ng mga yan. Kaya ganun na lang ang pagpigil ng Amerika sa kanila. O di ba, mayroong mga galit sa Iran, may mga galit din sa Israel dito. Grabe kayo mga idol Boss Jeblo, tanong ko lang, aabot kaya ng piso ang SHIB? Piso? Medyo siguro, pero hindi ngayong cycle. No, medyo baka mga next cycle pwede. Si Rexy Goy, kung mag-i-stay pa sila sa crypto world mga lodi, no. US lagi ang may gusto ng war, sabi ni Rexy. Meron na yan ng underground test na nga sila, sabi ni Idol. Ang World War 3 Lods sa 2026 baka magsimula. Lods, yung mga elite na gumagawa ng pera katulad ng mga Rothschild na lahat ng digmaan sa mundo, sila ang nag-uutos para gumawa ng gera. Lalo ngayon, magiging civil war ang mga mangyayari sa US. May nagbibigay ng pondo dyan. Isa yung mga hawak sa Federal Reserve, ang mga Rothschild, may-ari ng pinagsasabi mo. Idol, napanood mo sa YouTube, no? Huwag ka masyado maniniwala sa mga napapanood mo sa YouTube, mga idol. Hindi yung totoo. Although, mayayaman talaga yung mga yan, no? Yung Rothschild, Rockefeller, ano ba isa? Pero hindi sila, nakalimutan ko yung pangalan ng isang pinaka mayaman na leader eh. Parang ganyan panood ko sa YouTube eh. No? Nakalimutan ko, pinangalan ko pa sa in-game name ko pa yun sa Tekken 8 eh. Inapilido ko pa yun eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Tagal na kasi yun. Lods, mas okay ba hot wallet kesa sa exchange? Wala kasi ako pambili ng cold wallet. Okay naman yung hot wallet, mga Lodi. Mas okay yan kesa exchange. Ano yun yung tanong mo? Tama ka doon. Mas okay yan. Kung mag-restore ka ng mga coins, mas okay yan. Kesa sa exchange, mukhang totoo nga, magkaka-crash. Pag nangyari yon, tamang bili sa pinakabagsak presyo, sabi ni user. Neil Antonio Dienon. Mas focus sila sa impeachment. Wala yun ang importante sa kanila, mga sutoy. Albert. Yon, kanina ko pa nag-aantay. Shoutout si Idol Mark Paz, present boss, pa-shoutout. Ayan, Mark Paz, shoutout sa'yo. Si Aldrin Matalog, shoutout din sa'yo. Si Basuraman. Totoo ang mga nakatala sa Bible, boss. Maglalaban-laban ng mga kaharian dahil sa kapangyarihan.
magmula ng unang panahon hanggang sa ngayon, naglalaban ng mga bansa dahil sa kapangyarihan. Tama ka naman dyan, idol, no? Lahat yan. Alam nyo, sino nakatapos na sa inyo ng AOT? Attack on Titan. Nakita niyo yung ginawa ni Eren doon? Pero kahit na natapos na, di ba, nagigera pa rin yung mga tao. Kasi ganun talaga yung nature ng tao, maglaban para sa kapangyarihan. Di ba? Junel Nael, shoutout sa'yo. Joseph Berdin, always dyan. Brad, si Elmer Portasio. Brad, may nag-leak na atang nuclear radiation sa Tehran. Sa Tehran itself kasi mayroon talagang nuclear facilities. Ang dami pa naman tao dyan sa Tehran tapos nakakumpulang mga populasyon dyan. Siguro mga 10 to 11 million. Alam, kasi kung may nuclear facilities dyan, dapat walang tao dyan. Dapat hindi yan dinudumo. Kumbaga, yung community dyan, that onti lang. Kung sino lang yung mga nagtatrabaho, dun lang sila nakatira. Kasi, alam, napanood nyo yung Chernobyl? Panood, sa Japan yun eh. Yung nuclear, doon, facilities na sumabog. Diba? That natuto na sila dun. Diba? Na kapag may mga nuclear facilities, dapat malayo sa mga tao na tinitirahan. Diba? Ganun. Naalala ko tuloy yun. Napanood ko pa yung movie nun eh. Movie yun eh. Si Elmer Portasio na idol, shoutout sa'yo. Si Sela Albila. Morning kay Jeb. Nako, World War 3, nuclear, bye-bye Earth na. Lipat na tayo sa Mars. O, sino lang yung may Dodge? Sino lang yung may Dodge? Siya lang makakapasok sa, sa racket ni Elon. Raymond. Ayan. De La Cruz, shoutout sa'yo. Idol. Si John Rex Cabrera. Good morning sa iyo at good evening na ngayon. At si Mosul Nilonggo, ayan, shoutout sa iyo. Ikaw ang nag-champion, idol. Ikaw lagi nag-champion, napapansin ko ha. Mukhang inaabangan mo talaga yung aking update everyday ha. Shoutout sa iyo, idol ha. So ayan, grabe, ang dami yung comment ngayon ha. Sana dagdagan nyo din yung like natin mga idol, no? So, bukas ulit ng umaga, kita-kits tayo. Sana enjoy nyo yung ating video ngayon, yung ating trending news, balita, no? At yung mga kahindik-hindik at kagilagilalas ng mga balita at sa mga comment nyo, no? So ayan, maraming salamat. Na-enjoy ko yung video na to. Syempre, sana kayo din. Kita-kits tayo bukas. Check nyo yung link dyan sa description. Subscribe sa mga hindi pa. At syempre, like nyo yung video natin. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clives TV. Subscribe to Jabla if you want to subscribe to me. It's link in the description. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Do you see it? So I'm gonna be peace. Also, wait, I'm gonna ask Papa. But can I have Dino Nuggies? Tomorrow. Yes. Also, bye.